Anti-Cybercrime Group. Makakausap natin. Colonel Guillermo, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa PTV at Radyo Pilipinas. Magandang umaga po, Sir Aljo. Opo, Colonel, may tanong lang ho namin, ano bang mga limitasyon, mga panuntunan ng pagpo-post po ng responsableng pagpo-post sa social media tungkol po sa freedom of speech and the press? Opo, lagi naman po Yes. natin tatandaan. Wala naman. Hello po? Opo, go ahead po. Opo. Kumbaga, naman po tayo ay may karapang magsabi ka ng ating saloobin. Yes. So, ang ano po kasi dito, may mga bato na nagsasabi na hindi pwedeng saktan ang damdamin ng isang tao. Mhm. So, pwede po tayo mag-post na kahit na ano, pero wala po tayo dapat, kumbaga hindi po dapat siya personal. Aha. Ibig sabihin, kung mag-post ka po laban po, kunwari, laban po sa specific na nilagay po yung pangalan nyo, talagang ano po yun, meron kang na tao. Mhm. Kung ilagay po sa Facebook or social media app, yung, ano ba yung paninira laban sa isang tao o sabihin natin, isang organisasyon, Oh. ay meron pong batas na parusa laban po sa ganyan. Oho. Kasi wala pa tayong mga batas talaga dito, except na lang kung mahuli ka dyan. Wala ho tayong mga sistema na, minsan kasi mga bata hindi alam, no? Kernel, na pwede nating i-block itong klaseng ma-block ng mga magulang, ma-block ng pamalaan, kung sino man. Itong mga irresponsibleng posts, lalo na ng mga menor de edad. Tama o ba? Oh, Kernel? tama po yun. Opo. Kasi ang minsan po, pag alam naman natin, katulad po ng paggamit ng Facebook, ay Opo. hindi po dapat gumagamit ang minor na edad dahil ang naka-settings yan sa pagbukas ng application ay dapat majority age. Mm-hmm. So ano po So, ibig mangyari? sabihin itong Ano po itong mangyari? mga kabataan na to, Opo. ay pinepeke po nila yung edad. Hindi yung totoong edad nila ang nilalagay. Ayun na nga, ang dami ho talagang kalokohan dyan. Halimbawa ko talagang menor de edad siya at lumabag siya sa mga panuntunan ng cyber libel law. Ano po mangyari sa kanya? Menor de edad po siya eh. Kung talagang depende po sa gravity po ng message na inilagay niya po doon, pwede po siyang managot dahil kung mahasa po ng korte na talagang meron siyang sariling pag-iisip or talagang ginawa niya yun ayon sa kanyang kalooban, pwede po siyang magiging liable. So depende po kung ano po ang tingin ng korte doon sa kumbaga doon sa posting niya o sa mga sinabi niya ayon sa kanyang mga mensahe, kung ano man po yung nilagay niya po doon sa social media, pwede po siyang panangkin ng batas. Sige po. Pero sisintensyahan nga lamang po yan, kumbaga kapag aabot na po siya ng majority age, Okay. yung 18 years old. Abiso na lang ho sa taong bayan, lalo na ng mga menor de edad, na nakikinig din ng mga magulang tungkol sa responsableng paggamit po ng social media. Opo, pinapaalala po namin lagi ng matang ay siyang meron dapat responsable sa gawain ng kanilang mga anak. Ano man po yan, yung mga traditional, yung paano sila babantayan, lalong-lalo po yung paggamit ng social media. Dahil ang ating mga anak po ngayon ay may gadgets na po yan na hindi po alam ng mga magulang kung saan-saan sila pumupuntang mga sites o kung ano-ano mga pinagsasabi nila. So dapat po, kontrolado po ng magulang, meron din po dapat mga internal policies yung magulang kung paano po gumamit ang kanilang mga anak upang maiwasan po yung kung ano-ano bang mga illegal na ginagawa ng ating mga anak o kung ano-ano bang mga postings na inilalagay po nila sa mga social media. Maraming salamat po sa inyong oras, Colonel J. Guillermo, Chief ng Cyber Response Unit ng PNP, Anti-Cybercrime Group.